Balikon ako kung imong i-evaluate gyud katong mga witnesses. Medyo katawanan gyud tong duha ka mga witnesses so far. Kinis matibag mahigala mo'y last witness sa Article 4. Murag dili siguro mo katawa mo ani kay delikado mo katawa mo ikiham. Ato ni agi katawa sa mga kaigalaan. Mahimo kang kasuhan mga sukid tig paminaw, Ba't kadtong duha, pulos man mga taga-NBI lagi ilang witness day. Sa Article 4, kay may tabo si kadto si John Mark Calilong taga-NBI. Ikaduha si Attorney Jeremy Lutok taga-NBI. Ikatulo karon si Melvin Matibag mahigala karong Martes taga-NBI. So asa man kag personal knowledge anag maohon? Mo na ay nakalisod ng napita mga higala. Karon ang giingon mga kagalaan nga doon na na-hire nga assassin, ang duha ka mga witnesses wa man gyud makasulti. Why personal knowledge mahigala kitos Kalilong? Kisa may moingon nga naay unya kadto pod si Attorney Lutok niingon sa I believe nga naka-hire na gyud pero wa ko'y personal knowledge. Kanang pagtuo lahi na nagtuo ko sa Bisaya pa na nagtuo ko nga naka-hire na og assassin pero wa ko'y personal knowledge. So asa kay bawo, asa ka kita, asa ka hibaw gyud. So imo ra nang pagtuo. Kanang imong pagtuo dili man na facts. Base na mahigala sa video nga iyang gitan-aw, iyang gi-compile mga kagalaan, nga iyang gi-analisar, nga naka-hire na kunog assassin. Una nga nahimong katawanan kini karon mahigala nga si John Wick na mo na-hire ani ron. Kaya ang gisulti mahigala, nagtuo ko nga naka-hire na og assassin kana objectionable man gyud kay ngano say pagtuo nga may mag-fax na. Nagtuo ko nga naka-hire nag assassin pero wa ko'y personal knowledge. Kanang pagtuo mura na sa katong kanta nga kuan ba nga kini ni ang unsa tong kanta haday sa matud mo ba to na? Way sukod ang akong pagtuo nga matuman ang akong mga damgo. Ato lagi katawa. Ato lang agi katawa mahigala bidala kung tingog nga gapiit lang ning agi mga sukid tig paminaw kay gawas nga more or less pagaw-pagaw pagita. Kanang pagtuo di na madawat sa korte ng pagtuo Ang ato gipangita ang facts. So katong iyang sentence pag iyon niya nagtuo ko naka-hire nag-assassin kadto dito madawat. Ang madawat sa korte pag ingon niya sulod nga sentence nga pero wa ko'y personal knowledge. Kanang pulong pagtuo mahigala porbida, way sukod ang akong pagtuo nga matuman ang akong mga damgo. Ato lagi katawa mga sukid paminaw pero kining taga NBI tinuoray lang may nimo imbestigar sila mga maing laki ni mga taga NBI pero kaning masuguan gyud kay ini kining aning kasuha mahigala bida. Unya wa kay mahimo ba imo ligod-igod ka sa pagtuman. Lisod oy, kay actually kining kasuha ato ibalik ilang tumo nga pasakaan si Sara Duterte og kaso sa impeachment. Ituyo tong imbestigar tong Quadcom. Sige mga imbestigar, sige imbestigar. Hangtod kadugayan nang gipatawag si Zuleika Lopez. Pagpatawag ni Zuleika Lopez ilang gi-contempt. Pag contempt na suko si Sara Duterte nga iyang chief of staff nga gipatawag gi-contempt. Na di pa na igo, pagkagabi ibalhin mang higala ngadto sa prisuhan yun. Nga nung ibalhin mas prisuhan nga contempt man sa Congress. Wa man sa ng chief of staff mahigalang Sara. Moto naka yaw-yaw Sara mga sukid di paminaw. Pag yaw-yaw, agi-appeal na. Sige, appeal po ni sa grounds impeachment. Sana
matod pag-istorya, kining articles, kining Article 4, nga sud gyud ang grave threats sa mga inciting to sedition, wani appeals plano nila. Ang plano gyud katong confidential funds, sige fishing expedition lagi. Hantod kadugayan mahigala, nasuko Sara, gisapot si Sara, appeal pod, Pero kung imong tanawon alanganin kayo, muna nga, dili lang ang NBI magipaimbestigar. Hasta mahigalang atong kapulisan. Muna akong balikan gamay story ha, kay dunay pamahayag si Nicolas Torre ani. Kay at that time si Torre mahigala, maoy si IDG chief indaken. Si IDG chief kay ingon nga wa na gimbestigaran na sa NBI. Hasta ang sa IDG imbestigar na. So si Torre gi-interview mahigala karong bag-o. MMDA naman sa karon. Nya pag interview ng Torre nga, hay naman tong assassin na sakpa naman ninyo. Manitubag ni Tori ay. Ato paminawon ko no oral. Kane. Say audio ko no dong. Audio dong. I'm not very sure. Sige. Chief noong iniimbestigahan yung contracted assassin di umano. Yun ang mission nyo noon to find out kung may Sara. Nahanap nyo ba yun? Medyo matagal na, ano? At saka hindi ko na masyadong naalala ang mga detalye. Hanapin kung may kinontract na assassin si VP Sara? I don't think na merong specific na gano'n na baka finding ang ginawa namin. What fact did you find, sir? Hindi ko maalala kung anong actions namin doon eh. Hindi ko maalala. Ang isang maalala ko lang doon is may nag-file ako ng parang Grave threat? Hindi eh. Hindi against kay VP Sara. Against kay PRD mismo ang na-file ko noon na parang yung against sa mga senador. Di ba? Yung sabi niya about sa mga senador. Nothing on VP Sara's grave threat? During that time, I'm not very sure. I'm not very sure. Hindi ko na maalala. Hindi ko ma-remember. Mabuti siya hindi ko pinatawag na witness sa impeachment. Ito sasagot ko. Mag-review Mag-review ko. I-review ko ang utak ko. Naka-line up kaya rin I-review ko ang utak ko kung ano ang maalala ko regarding that matter kasi parang hindi ko na maalala eh. Apo, Wala kayong final kay VP Sara, nag-file kayo ng grave threat kay SPRRD. Hindi grave threat ang final ko. Kasi ang grave threat, ifa-file mo lang kung... Ano lang pala, sir? For inciting unlawful Inciting utterances. unlawful utterances, yes. Unlawful utterances ang final ko kay PRRD. Yes, unlawful utterances yun. Hindi yung related dun sa yung live press ko online press ko ni VP Sara na No. kung tagalit siya, nagmumura siya. No. Wala Yung itim ang background? Hindi. Wala akong maalala doon. Ang maalala ko yung kay PRRD na yung parang, ang maalala ko yung mga senador na sabi niya, yung senador na yan, pasabugin natin, something like that. At patayin lahat ng mga yan. So, unlawful utterances ang final ko bilang chief ng CIDG. Hindi nyo lang ma-remember. Kasi there are news articles that says that you were tasked by General Marbil, specifically kay VP Sara, to look into it, yung live press ko na yun. I don't think na, ang maalala ko lang yung Yung kay PRRD lang. kay PRRD at saka yung sa St. Luke's lang, yung kay Attorney Lopez. Yun lang. Yung ngayon lumalabas ang mga video na yun eh. Thank you po, Jen. Okay, so mo ang pamahayag ni General Nicolas Torre, na naman siya karon sa kuan. Na nasa MMDA, gipangutanan nga to sa mga reporters, kay ikaw may sa IDG chief sa una niya. Mo man nagawa sa mga articles, kay mo man to pamahayag nila ni Attorney Lutok nga, gawa sa NBI, ni pagawas og statement ang PNP, ni pagawas og statement ang AFP, ni pagawas og statement mahigala ang kini ang National Security Council, ano ba? So gipangutanan na story, kay story man mahigala mo ay si IDG chief at the time, kung unsa man to, kini ni ang naman inyo bang gipangita tong assassin? Tanawa lang, pagbalik pangutana ron, balik lang ko, murag tanawang naong ni Tori, murag kakataunon story. Tinulay lang mahigala, kining particular article, nga, kini ni ang betrayal of public trust, gisuksok niya mahigala ang grave threats o inciting to sedition, kisabay magtuo nga appeal sa impeachment, muna magkomedya man lang gunin ko, ana. Mabitan ang gibutang mahigalas John Wick na gibutang-butangan nila nga nakontak si John Wick. Gawas ko nakakontak yun og assassin.
mamay lang ipagan niya to, nakakontak yung assassin. So, basig mo na ibuhian yung statement ni Matibag tingali karong Martes. Ha? Nga nakakontak yun. Kaya katunduha ka mga NBI agents, mulihay man yun. Asa gani may gala si Kwan, magdili sa ka-afford si Atty. Lutok. At actually, Atty. Lutok, bisa nagkalisod-lisod itong panubag, wag yun sa ka-afford ay nga, maingon nga nag-hire yun. Ang yang giingon, ang kong pagtuo, I believe naka-hire, but wa ko'y personal knowledge. So, kutob ra sa pagtuo mahigala, pero kana naging pagtuo, doon ay kanta na nga, way sukod ang akong pagtuo nga matuman ang akong mga damgo. Kanta mo matod mo man tayo, matod nila dai. Way labot ng pagtuo oy nata sa husgado oy. Man karon kung nag-imbestigar ang NBI, di lang ang NBI, ang PNP ni issue statement, ang EFP ni issue statement. So gipangutanas mga reporters ito story kay sa IDG man siya. Kani PNP may galag imbestigar, ari man sa IDG kinaday. Criminal Investigation and Detection Group. Mamay lang tahasan na. So ikaw isip si IDG chief sa una unsa man na kitaan ba to yung assassin? Tarawa na og tuloy pagpangutan na mo nagkakataunon. Balik ka may Ralbe, ang pangutan na Ralbe. Balik ka may. Chief noong iniimbestigahan yung contracted assassin di umano. Yun ang mission nyo noon to find out kung may kinontract na assassin ng si VP Sara. Nahanap nyo ba yun? Medyo matagal na, ano? Pause. Nakatawas to. Ang naong ni Tori nagkatawa. Mura mga higala bag naong ni Tori yagaon kayo. Nakalitan sa pautanas mga reporters oy. Pero kano man contact naman ninyong naimbestigahan man ninyong assassin. Tarawa ang facial expression ni Tori murag kataunon yun. Kaya balik ko, sugod sa pangutana dong. Sugod sa pangutana. Tawar kong nagawin Tori, oh. Sige. Mga detalye nun. Sige, rewind kamay dong. Ibalik ito pangutana sa reporter. Sige daw. You were CIDG chief noong iniimbestigahan yung contracted assassin di umano. Yun ang mission nyo noon to find out kung may kinontract na assassin ng si VP Sara. Nahanap nyo ba yun? Medyo matagal na, ano? At saka hindi ko na masyadong naalala. That was your mission nun, ano? Hanapin kung may kinontract na assassin si VP Sara? I don't think na merong specific na gano'n na baka finding ang ginawa namin. Hindi ko maalala kung anong actions namin doon eh. Hindi ko maalala ang isa. Okay, pause. Wag yun mahanap ang assassin. Ano yun, kanang istoryaha, wag yun eh. Kung nahanap ang assassin niya, si Sara may nakakontak ka na assassin, di na malintan Tori. Karon limtan mo sa ano, yung tubag mahigala, maburo sa kakataunon.